May kwento na isang mayamang nakaratay sa banig na karamdaman, isang tinatawag na oil tycoon. At nung habang siya ay nakaratay sa banig ng karamdaman, sa tabi niya ang kanyang pastor ay nagsalita patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Sinabi ng pastor, o sinabi niya sa pastor, kung mapapagaling ako ng Diyos, bibigyan ko ang iglesia ng $1,000,000. At totoo nga, himalang nakaligtas ang lalaki at nakalabas sa ospital ng ilang araw o ilang linggong nakalipas. At pagkaraan ng ilang buwan, sa isang araw, nakalipas ay nakipag-usap siya sa kanyang pastor. At ito yung sinabi ng kanyang pastor. Alam mo, nung ika'y nasa ospital at naghihingalo, nangako ka na magbigay ng $1,000,000 kung ika'y gagaling. Hindi pa naman, o hindi mo pa naman, o hindi pa namin natatanggap ang iyong pangako. Ang sagot ng mayaman. Sinabi ko ba yon? Yung ganong mga salita, nagpapatunay nga kung gaano kalubha ang aking sakit. Ganyan ang mga marahil pangako o mga panata ng ilang mga tao na sa pagkalipas ay nakakalimutan. At ganito ang kwento ng ating, itong paunang kwento na ating ginawa ngayon sa isang mayaman. Ngunit hindi ako naniniwala na kung sakaling nangako tayo, ay sisitahin tayo ng ating pastor. Bahala ka sa iyong mga pangako sa iglesia. At ngunit, ang ating tutunghayan ngayon sa patuloy na pag-aaral natin sa mga hukom ay patungkol sa ganitong mga panata. At siguro, nabanggit kanina, pamilyar tayo, marahil pag binanggit natin ang pangalang Jephthah, ang marahil unang papasok sa atin ang kanyang paghandog ng kanyang anak na babae sa Panginoon na bunga ng kanyang panata. Ang panahong ito ay isang malubhang, isang madilim na yugto ng panahon ng mahukom sa bayan ng Israel dahil alam natin sa ating patuloy na pag-aaral patuloy ang pagtalikod, ang paglayo ng bayan ng Israel sa kabila ng katapatan ng Diyos. At marahil na naiisip natin, Israel yon. Hindi tayo o hindi ako katulad nila. Ibahin mo ako. Marahil hindi mo kilala ang iyong sarili. Dahil sa kwento ng bayan ng Israel, ito ay isang patuloy na kwento kung saan dapat tayong maging maingat o dapat tayong matuto dahil ang kinasadlakan ng bayan ng Israel sa panahon na to ay pwedeng mangyari sa iyo o maging sa bayan ng Diyos sa ating kapanahonan at nawa sa ating patuloy na pag-aaral. Ito ay napupulutan natin ng mga katuruan at katotohanan upang tayo maging maingat at hindi tayo mahulog sa pagtalikod sa ating Diyos. At tutunghayan natin ngayon ang huling bahagi sa kwento o sa salaysay ni Jephthah at titingnan natin ang mga hukom, 11. Ang talata na aking titingnan ay mula sa 11, 29 hanggang kabanata 12 at talatang 7. Babasahin lang po natin at nawa nabasa natin ang ibang bahagi nito. Babasahin lang po natin ang talatang 29 hanggang 40 sa kabanata 11. Judges 11 verses 29 to 40. Subalit ang ating buong teksto ay hanggang chapter 12 and verse 7. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Jephthah at siya ay nagdaan sa Gilead at Manases at nagdaan sa Mispa ng Gilead at mula sa Mispa ng Gilead ay nagdaan siya sa mga Amonita. At nagbitaw si Jephthah ng isang panata sa Panginoon at nagsabi, kung iyong ibibigay ang mga Amonita sa aking kamay, ay mangyayari ang sinumang lumabas sa mga pintuan ng aking bahay upang sumalubong sa aking pagbalik na mapayapa galing sa mga anak ni Amon
ay magiging sa Panginoon at iaalay ko iyon bilang handog na sinusunog. Sa gayoy tinawid ni Jephthah ang mga anak ni Ammon upang lumaban sa kanila at sila'y ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay. Sila'y pinagpapatay niya mula sa Aror hanggang sa Minet na may 20 lungsod at hanggang sa Abel Kiramim. Sa gayoy, nagapi ang mga anak ni Ammon sa harap ng mga anak ni Israel. Pagkatapos, si Jephthah ay umuwi sa kanyang bahay sa Mizpah. Ang kanyang anak na babae ay lumabas upang salubungin siya ng alpa at ng sayaw. Siya ang kanyang kaisa-isang anak at liban sa kanya ay wala na siyang anak na lalaki o babae man. Pagkakita niya sa kanya, kanyang pinunit ang kanyang damit at sinabi, "Anak ko, pinababa mo akong lubos at ikaw ay isa sa mga bumabagabag sa akin sapagkat gumawa ako ng panata sa Panginoon at hindi ko na mababawi." At sinabi niya sa kanya, Ama ko, kung iyong ibinuka ang iyong bibig sa Panginoon, gawin mo sa akin ang ayon sa lumabas sa iyong bibig. Yamang ipinaghiganti ka ng Panginoon sa iyong mga kaaway sa makatuwid ay sa mga Amonita. Sinabi niya sa kanyang ama, "Hayaan mong gawin ang bagay na ito sa akin. Hayaan mo lamang ako ng 2 buwan upang ako'y gumala sa mga bundok at tangisan ko ang aking mga kasama ang aking pagkabirhen." At kanyang sinabi, "Humayo ka." At siya'y kanyang pinaalis ng 2 buwan. Siya at ang kanyang mga kasama ay umalis at tinangisan ang kanyang pagkabirhen sa mga bundok. Sa katapusan ng 2 buwan, siya ay nagbalik sa kanyang ama at ginawa sa kanya ang ayon sa kanyang panata na kanyang binitiwan. Siya ay hindi kailanman nasipingan ng lalaki at naging kaugalian sa Israel, na ang mga anak na babae ng Israel ay pumupunta taon-taon upang alalahanin ang anak ni Jephthah na Gileadita 4 na araw sa loob ng 1 taon. Tulad ng aking binanggit, ang lahat ng mga salaysay ng mga hukom ay pareho sa isang banda. Pare-pareho ang ibig sabihin nito. Lahat sila ay patungkol sa pagkahulog ng Israel sa pagtalikod o sa apostasy at ang pagpupursige ng Diyos sa pagdidisiplina at pagliligtas ng kanyang piniling bayan. Paulit-ulit ito nating nakikita. Babagsak, aahonin ng Diyos. Subalit, ang pagbagsak o pagtalikod ng bayan ng Israel ay hindi simpleng paulit-ulit kundi patuloy na pagbagsak at pagbulusok. Maging ang salaysay ni Jephthah. Nakita natin si Jephthah na isang mahusay na negosyador. Ito yung ating tiningnan noong nakaraang linggo. Magaling gumamit ng kanyang bibig. Magaling siyang ibuka ang kanyang bibig. Negosasyon sa mga matatanda ng Gilead at maging sa diplomasya sa pagitan ng hari ng Ammon. Ngunit ngayon, sa huling bahagi ng salaysay ni Jephthah, titingnan natin ang tinatawag na turning point ng kwento ng salaysay ni Jephthah. Kilalang panata niya sa Diyos at ang resultang negosasyon sa mga taga-Ephraim. Ito yung 2 kwento o 2 salaysay na ating tutunghayan sa hapong ito, sa huling bahagi. Nagpasimula ng krisis sa kanyang anak na babae ay dahil ibinuka niya ang kanyang bibig sa Diyos. Nung siya ay nakipagnegosasyon sa iba't ibang mga tao, maayos. Ngunit nung ibinuka niya ang kanyang bibig at nakipag-negosasyon sa Diyos, nagkaroon ng problema. Ito ay nagkaroon ng krisis. Hindi lamang kay Jephthah, maging sa bayan, sinubukan niyang isagawa ang kanyang relasyon sa Diyos sa parehong paraan na ginawa sa relasyon sa mga tao. Itinuring niya ang kanyang pakikitungo sa Diyos tulad ng kanyang pakikitungo sa mga tao.
at nagresulta ng isang trahedya sa kanya at ng kanyang pamilya. Kaya't isang napakadilim na yugto ito sa bayan ng Israel ng panahong ito. Ngunit hindi nagtapos dito dahil nagdulot ito ng kaukulang epekto sa kabuuan ng bayan. Ito'y epekto ng uri ng relihiyon na tinatawag nating nakikipagtawaran o nakipagnegosyasyon sa Diyos. So ganito ang aking mensahe sa hapong ito sa huling bahagi ng kwento ni Jephthah. Ang relihiyon ng pakikipagtawaran sa Diyos, sa halip na magpasakop sa Kanya, ay nauuwi sa tiyak na trahedya. The religion of bargaining with God instead of submission to Him results or ends in sure disaster. Ang relihiyon ng pakikipagtawaran sa Diyos sa halip na magpasakop sa Kanya ay nauuwi sa tiyak na trahedya. Kung mapapansin ninyo, kung binasa nyo ang kwentong ito o ang salaysay ng buhay ni Jephthah, maikli ang pagbubuod ng may akda sa paglalarawan ng tagumpay ni Jephthah. Sa totoo lang, 2 talata lang ang ginugol ng may akda upang ipaliwanag ang pagkapanalo ni Jephthah laban sa mga Amonita. Patunay na hindi ito ang binibigyang pansin ng may akda, kundi ang patungkol sa ginawang panata ni Jephthah at ang kaukulang resulta nito. Kaya't nagresulta ng trahedya sa 2 bahagi. Sa kanyang personal na buhay, nangyari sa kanya, ng kanyang pamilya, dahil sa kanyang sinapit ng kanyang anak, at ang pambansang antas nito, ang kanyang pakikitungo sa lipi ng Ephraim. Bagamat iniligtas ng Diyos ang Israel sa mga kaaway sa pamamagitan ng mga mahihinang taong kinakasangkapan, kung dito sa ating kwento ay si Jephthah, sa gitna ng gayong biyaya, nakita natin ang mga pakikibaka ng kahangalan at pagmamataas ng tao na lumikha ng pinsala sa kanyang bayan dahil sa kahangalan, sa mga kahangalan ng kanyang mga anak, ng mga Israelita. Ito nagdulot ng pinsala sa bayan ng Diyos. At titingnan natin ito sa 2 bagay o paraan. Ito'y naahayag. Itong mga 2 trahedya na sinapit ng bayan sa puntong ito. Una, trahedya ng hangal na panata. The tragedy of foolish vow. Pangalawa, trahedya ng matigas na pagmamataas. Tragedy of stubborn pride. Tingnan natin ang una, ang trahedya ng hangal na panata or the tragedy of foolish vow. Ang pagdating ng Espiritu ay naging daan upang mabuo ni Jephthah ang kanyang hukbo. Ito yung nakita natin o nabasa natin sa talatang 29. Ito ay tulad na nangyari kay Othniel at Gideon. Dumating ang Espiritu sa kanila upang bigyan sila ng kapangyarihan, labanan at gapiin ang kaaway. Ngayon, ayon sa kanyang awa, ay ipinagkaloob ng Diyos ang kapangyarihan kay Jephthah, hindi para sa layunin ni Jephthah, kundi para sa layunin ng Diyos. Ngunit, ayon sa ating binasa, gumawa ng hakbang si Jephthah upang tiyakin ang tagumpay at kaligtasin niya laban sa mga Amonita, kaya't ito'y dumulog sa Diyos sa pamamagitan ng isang pakikipagtawaran. Naisip niya siguro na nagtagumpay ako sa naunang mga negosasyon ko sa mga Gileadita at sa hari ng Amon, marahil pwede kong gawin ito sa Diyos. Sa panahong ito, hindi ito ay utos ng Espiritu. Ngunit masigasig si Jephthah na hangarin na makuha ang konsesyon o manipulahin ang Diyos, kaya't siya ay gumawa ng panata sa kanyang Diyos. Ito ang tinuturo nito sa atin ay ang kasigasigan para sa Diyos ay nailalarawan sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa kanyang salita at hindi sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga hangal na panata. Zeal for God is characterized by faithful obedience to His Word
and not by pursuing foolish vows. Ito yung malinaw. Nakamalian ni Jephthah. Ang kasigasigan para sa Diyos ay nailalarawan sa pamamagitan lamang ng tapat na pagsunod sa kanyang salita at hindi sa pamamagitan ng kanyang ginawang hangal na panata. Tandaan natin, ang pagdating ng Espiritu o ang tinatawag na when Jephthah was empowered by the Spirit, hindi ito nangangahulugan na dinaig ng Diyos ang pagkatao ni Jephthah. Nagagawa ni Jephthah na pumili, magdesisyon ng kanyang sarili. Hindi siya tinatawag nating coerced. Ngunit ang malungkot na katotohanan ay gumawa siya ng desisyon batay sa kamangmangan at hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya nabasa natin ang kanyang panata sa talatang 30 at 31, kung ibibigay ang mga Amonita ay iaalay niya bilang handog na sinusunog ang sinumang lalabas sa pintuan sa kanyang pagbalik ng mapayapa. Maraming katanungan marahil ang papasok sa kaisipan natin. Ano ibig sabihin ng kanyang panata? O bakit niya ginawa ang kanyang panata? Isa pang tanong marahil, ano nangyari sa kanyang anak? Dahil may mga ibang nag-iisip, hindi talaga inalay ni Jephthah ang kanyang anak na sinusunog. Kundi marahil ang ibig niyang sabihin dito ay inalay lang niya ang kanyang anak bilang naglilingkod sa Diyos habang buhay. Kaya ito hindi nagkaroon ng asawa. Ngunit ang tanong marahil o ang kasagutan nito ay titingnan natin sa ano ang kasagutan nito ay tunay na inalay ni Jephthah ang kanyang anak na babae. At bakit? Ano ang patunay? Pinunit ang kanyang damit at lubhang pagkabagabag ni Jephthah. Bakit siya magkakaroon ng ganong saloobin, kung pwede naman palang ang kanyang anak naman ay maglilingkod habang buhay. Kung masigasig ang kanyang hangarin na maglingkod sa Diyos, anong masama? Kung ang kanyang anak ay maglilingkod habang buhay bilang birhen para sa Panginoon. Ngunit, bukod pa riyan, ang resulta ay ang isa pang dahilan ay ang resulta ng anak nito. Ayon sa talatang 37 at 39, lubhang kalungkutan at ang naranasan ng anak at humingi ng 2 buwang palugit bago inalay ni Jephthah. Siguro, ito yung mga huling 2 buwan ng kanyang buhay upang binanggit sa mga talata, tumangis o tangisan niya ang kanyang pagiging birhen dahil sa kanyang napipintong kamatayan dahil sa pangako o panata ng kanyang ama. Bukod pa riyan at sa huli, sa talatang 40, anong nangyari diyan? Ang pag-alala ng mga babae ng Israel taon-taon sa anak ni Jephthah. Bakit nila alalahanin ang anak ni Jephthah kung ito'y buhay pa? At tiyak na inalay ni Jephthah ang kanyang anak. Subalit, bakit kailangan ni Jephthah na gawin ito? Bakit nga ba kailangan niyang gawin? Sinubukang kontrolin ang Diyos. Ito'y isang kaugaliang pamilyar sa mga pagano na naniniwala sa pagmamanipula ng Diyos para sa layunin ng tao. Tandaan natin, sa puntong ito, sa istorya, sa history ng mga hukom, pabagsak na ang uri ng espiritualidad at pananampalataya ng bayan ng Israel. Ganon kalugmok ang kanilang sitwasyon. At matutunghayan natin to sa kahuli-hulihang mga bahagi sa ating patuloy na pag-aaral nito. Kaya ito ay isang aruganteng hakbang ni Jephthah upang manipulahin ang Diyos na tiyakin ang tagumpay para saan? Dahil sa kanyang sariling ambisyon. Dahil sa kanyang sariling mga hangarin. Pansinin ang salita ni Jephthah sa kanyang anak na babae. Nung pag-uwi niya, anak ko,
pinababa mo akong lubos at ikaw ay isang bumabagabag sa akin. Para bagang sinisisi pa niya ang kanyang anak sa halip na lubos na kalungkutan ang kanyang maramdaman dahil sa nangyaring ito o sa hindi niya inaasahan marahil na mga bagay na to. Kanyang kalungkutan ay hindi para sa sasapitin ng kanyang inosenteng anak, kundi para sa kanyang sariling kapakanan lamang. Saan ba tayo nakakakita sa ating kapanahunan ng isang tinutugis na tinatawag na na akusado, nagtatago, ngunit may kondisyon pa sa kanyang paglabas upang harapin ang batas. Subalit, kamakailan lang, yung kanyang matalik na kaibigan, ang dati nating Pangulo, ay nagsabi, "Wag mo akong idamay sa iyong problema." Ang kanyang tinatawag na administrador ng kanyang ari-arian ay ngayon tila kumakalas, umaagwat na. At marahil, pag nagkaipitan, ganyan siguro ang tao. Bahala ka sa buhay mo dahil bahala rin ako sa akin. Gustong umiwas. Anuman ang dahil sa pagtugis ng batas. At dapat niyang harapin. At ganun din ang hamon sa atin. Tayo haharap kung ano yung dapat nating harapin at sundin kung ano yung inuutos sa atin mula sa salita, sa halip na kung anong sari-saring pangako ang susuungin natin sa ngalan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya ang hamon sa atin ay matapat na magpasakop sa salita ng Diyos sa halip na itaguyod ang hangal na panata. Faithfully submit to God's Word rather than pursue foolish vows. Yun ang tuwiran at diretsahang hamon na dapat nating tingnan at tugunan. Maaari mong ipangatuwiran na hindi mo naman gawain na makipagtawaran sa Diyos. Hindi naman ako katulad ni Jephthah. Hindi ko ugali na makipagtawaran sa Diyos. Ngunit ano nga ba ang paraan para ang nangyayari o nagagawa natin? Sigurado ka ba na hindi ka nakikipagtawaran sa Diyos? Isipin mo ang mga pamilyar na mga salitang ito. Kung ipagkakaloob mo sa akin, Panginoon, na makapagtapos ako sa aking pag-aaral, ay magsisimula ako na maging tapat sa paglilingkod sa iyo, aking mahal na Diyos. Kung pagpapalain mo ako ng karagdagang sweldo o marahil tumaas ang aking katungkulan at tuwas ng sweldo, ay magiging tapat ako sa pagbibigay sa iglesia, sa pagtulong sa mga ibang nangangailangan, at maging sa gawain ng misyon at marami pang ibang pagkakataon o puwang. Pag maayos na ang oras ko, dadalo na ako sa mga gawain. Pamilyar marahil ang mga kaisipang ito, mga pananalitang ito, at marahil minsan ay nasambit natin ito. O marahil ganito ang iyong saloobin. Ito ay isang uri ng pakikipagtawaran sa Diyos. Kung ang katapatan ay hinihingi sa anumang sitwasyon o kondisyon ng ating buhay, ito ay nagsisimula sa mga payak na mga tungkulin ng isang mananampalataya. Hindi kailangang tumanda ka o umusad ka sa iyong uri ng pamumuhay ngayon upang doon ka mag-umpisa sa paglilingkod ng Diyos. Kung ikay mananampalataya at kumikilala sa iyong Diyos bilang iyong Diyos at tagapagligtas, marapat lang na paglingkuran mo ang iyong Diyos. Diyan nasusubok at nahahayag ang iyong pananampalataya. Ang katapatan sa utos ng Diyos ay mahalaga. Hindi na alintana kung paano natin hinuhusgahan ang relatibong kahalagahan ng partikular na utos na iyon. Ang pamantayan ay sa mga payak at ordinaryong utos ng Diyos. Di ba ang sinabi ng Lucas 16, talatang 10, ang tapat sa kakaunti ay tapat din sa marami. At ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Doon ka na susubok kung anong meron ka ngayon.
Kakaunti man yan, kakarampot man yan, diyan nasusubok ang iyong pananampalataya at ang iyong katapatan sa iyong Diyos. Pakinggan mo ang iyong mga panalangin. Ano ang laman ng iyong panalangin? Ano ang mga dinudulog mo sa Diyos o maging hinihingi mo sa Diyos? Isipin mo, tingnan mo, ganito ba ang uri ng iyong mga panalangin? Ang pagbigay ng panata ni Jephthah ay hindi kailangan sapagkat tiyak ang pagkakaloob ng Diyos ng tagumpay sa Israel. Yan ang sinabi natin, ibinigay ng Diyos kay Jephthah ang tagumpay laban sa Amon. Yan ang sinabi sa talatang 27, ang Panginoon ang siyang hukom, o in fact, yun ang sinabi ni Jephthah nung sa una pang bahagi sa talatang 27, ang Panginoon na siyang hukom ay hahatol sa araw na ito. Ngunit ang tanong, naniwala ba siya dito? Ito yung nauna niyang binigkas patungkol o patutuon niya sa kanyang Diyos. Umaasa marahil sa ngunit, naging iba ang kanyang ginawa. Sa mga lubha o grabing mga kalalagayan at sitwasyon, nagmumula o nahuhulog ang individual na gumawa ng panata. Subalit para sa Kristiyano, ang ganitong mga kagawian ay hindi kailangan. Sapagkat ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano ay sa pananalig sa soberanong Diyos. Nasa kanyang kontrol ang bawat sirkumstansya at sitwasyon. Sa makatuwid, ang mga padalos-dalos na mga panata ay walang kabuluhan dahil ang Diyos ang nagsasaayos ng mga bagay hindi ayon sa iyong kalooban, kundi ayon sa marunong na kalooban ng Diyos na sinasabi nating pinapaniwalaan natin. Kaya nga't may isang theologian na mangangaral na nagsabi, habang sumasalamin siya sa kwentong ito, kwento ni Jephthah at kanyang pag-alay ng kanyang anak, ang kaalaman, sinabi niya, ang kaalaman ng sa salita ng Diyos ay isang bagay ng buhay at kamatayan. It is a matter of life and death. The knowledge of God is a matter of life and death. Ito yung nangyari kay Jephthah. Dahil marahil sa kanyang pagiging ignorante o nakalimutan niya o naman yung dahilan, tunay na dahilan, inalay niya ang kanyang anak. Ang nangyari, kamatayan. Masalimuot na nangyari sa kanyang pamilya at nawala na ang kanyang tinatawag nating future. Tapos na ang kanyang linya. Ngunit pangalawa, ang trahedya ng matigas na pagmamataas, the tragedy of stubborn pride. Maaring nakaligtas si Jephthah sa kanyang personal na krisis na kanyang kagagawan. Ngunit, hindi pa tapos ang kanyang mga problema. Ang tagumpay laban kay Amon ay nadungisan dahil sa bansang krisis ng kanyang mga nagawa. Oo, nanalo siya laban sa mga Amonita. Subalit, may problemang umusbong. Hindi pa tapos ang kanyang problema. Ang kanyang pangunguna ay hindi tanggap ng buong Israel. Particular dito sa ating talatang tinitingnan ay ang Ephraim. Napasabak muli siya sa isang negosasyon. Nakipagtawaran, nakipagnegosasyon muli si Jephthah. Sumugod ang mga anak ni Ephraim at tumawid sa Zaphon upang sitahin. Sitahin ito sa hindi pagtawag o pagsama sa lipi nila sa pakikipaglaban sa Amon. Anong sinabi sa unang talata sa Kabanata 12? Bakit ka tumawid upang lumaban sa mga anak ni Amon at hindi mo kami tinawag upang sumama sa iyo? Ano ang mas malalim na dahilan sa likod ng pahayag na ito? Nabalisa sila dahil nawalan sila ng pagkakataon, hindi upang parangalan ang Diyos,
kundi para parangalan sila at umani ng benepisyo at pagpupuri na dulot sa tagumpay na ito. Ano ang tinuturo nito sa atin? Ang pagmamataas ay naghahangad ng kadakilaan sa halip na dakilain ang Diyos na karapat-dapat sa kadakilaan. Pride seeks one's exaltation rather than exalting the God deserving of exaltation. Ang pagmamataas ay naghahangad ng kadakilaan sa halip na dakilain ang Diyos na karapat-dapat lamang nabigyan ng kadakilaan. Sa halip na magpasalamat sa pagdaig ni Jephthah sa mga kaaway ng Israel, kung babalikan natin sa Kabanatang 10, sila rin mismo ay dumaan, nakaranas ng pag-uusig ng mga taong ito, ng kanilang mga kalaban. Sa kanilang paninibugho at sugatang pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili, determinado ang Ephraim na sirain ang kapatiran na naging tagapagligtas. Yan ang saloobin, ang laman ng kanilang puso. Ito'y lumang kaugalian. Lumang kaugalian ang hinarap ni Jephthah, subalit hindi uurungan niya ito. Hindi tulad ni Gideon, kung maalala niyo sa Kabanatang 8, tila hindi kaya marahil ni Gideon na sabayin yung dalawang problema, kaya ginamitan niya isang paraan na bigang papuri itong mga taga-Ephraim at napakalma ang kanilang saloobin. Hindi maaring takutin o hamunin si Jephthah. Lalo na mula sa isang matinding tagumpay at sa matinding pagsubok na kanyang pinagdaanan. Bagamat tila lumitaw na naghahanap si Jephthah ng diplomatikong resolusyon, ang partikular na hangarin niya ay makaiwas sa mga paratang sa kanya. Mukhang walang katulad na tiyaga si Jephthah sa puntong ito na makipag-ayos o makipagnegosasyon sa Ephraim, tulad ng sa hari ng Amon. Kung maalala natin, matyaga siyang nakipagtawaran, nakipagnegosasyon sa hari ng Amon upang mapigilan ang sigalot o ang kanilang pag-aaway. Ngunit sa puntong ito, ang Amon ay kalaban nila. Ngunit sa puntong ito, sa piling o sa harap ng kanyang mga kapatiran, sa kanyang mga kapwa Israelita, tila wala siyang pasensya. Minsan naisip ko nga nung ako pa ay nasa larangan ng aking dating trabaho, marahil siguro nauubos na yung pasensya ko sa trabaho. Pagdating sa bahay, madali akong sumabog dahil wala na akong maibigay na pasensya upang harapin ang mga suliranin sa loob ng bahay dahil nasaid na. Pero ito ay isang excuse. Hindi ito dapat maging dahilan. At ito ang nangyari. Kaya't bago pa man nakasagot ang mga taga-Ephraim, tinawag ang mga Gileadita upang labanan ang mga Ephraimita. Ito isang madugong labanan ng kapwa Israelita. Mahigit ilang libo ang namatay. Resulta ng ganitong sigalot ng magkakapatiran, magkakasama. Kapwa mga Israelita, ayaw gawing prioridad ang kapayapaan dahil masyado yatang tayong nasaktan dahil sa kawalan ng pagmamahal ng isang tao at sa gayoy ibinalik ang parehong saloobin o pagtrato sa atin. Dahil wala kang pag-ibig na ipinapakita sa akin, haharapin kita ng ganong klaseng ugali at pakikitungo. Yan ang nangyari. Yan ang malungkot na pangyayari sa pagitan ng dalawang lipi na parehong pinili ng Diyos. Ang akusasyon, kayong mga takas sa Ephraim, kayong mga Gileadita sa gitna ng Ephraim at Manases. Ano naging motibasyon? Bakit ginawa ito? 3 salita. Dahil sinabi nila. Dahil sa sinabi mo,
Kaya anong balik? Dahil sa sinabi mo, ito rin ang aking tugon sa iyo. Kung ang bulag na ambisyon tulad ni Jephthah at ng Ephraim ay walang pagpigil at dumating sa ganap na pagkahinog, ang produkto ay maging mapangwasak. Mga taong palaaway ay magbubunga ng pagtatalo. Dito mag-uumpisa ang pag-usbong ng tinatawag nating civil war sa Israel. Ito yung malungkot na katapusan ng mga hukom dahil sa pagtalikod ng bayan ng Diyos sa kanilang Diyos. Ang unity team ay tila wala nang unity. Nasira na. Palitan ng akusasyon, mga maanghang na salita dahil sa politika. Ganyan talaga ang nangyayari sa uri ng politika sa ating bayan at maging sa lahat marahil sa ibang bansa. Ganon din. Pangit na tanawin. Pangit na tanawin ito dahil kung magkakasama, magkakaibigan kayo sa panahon ng tagumpay, ngunit marahil magkakaiba na yung direksyon at mga hangarin, hindi na pwedeng magkasundo. Ngunit kung pangit ito sa ating mga opisyales ng gobyerno na dapat inaasahan natin ng tinatawag na kaisahan upang isulong at bigyang solusyon ang mga problema ng bayan, mas lalong pangit ito sa mga anak ng Diyos, sa iglesia. Palitan ng akusasyon. Hindi maaaring mangyari ito. Kaya't ang hamon nito sa atin, hangarin ang kadakilaan ng Diyos at pagpapatibay ng mga banal sa pamamagitan ng pagpuksa ng pagmamataas. Seek the exaltation of God and edification of God's people by mortifying issues of pride. Isinulat itong mga talatang ito upang malaman natin kung gaano kalungkot ang mga kaisipang bata at kakilakilabot ang gayong ugali. Upang makita natin kung gaano kababa kapag ang isa ay pinapangunahan ng pagmamataas. Nandun ang yabang. Nandun ang inggit. Gaano ka pangit tingnan. Napaka masalimuot at hindi magandang pakinggan o tingnan yung mga ganung bagay. Subalit ang kaisipang ito at pag-uugali ay hindi bugso ng damdamin, kundi isang lumang kaugalian na muling lumitaw, lalo na sa panig ni Ephraim. Nangyari na ito sa panahon ni Gideon at hinirap niya ngayon. Tandaan natin sa 8 kabanata, talatang 1. Anong sabi roon? Ano itong ginawa mo sa amin at hindi mo kami tinawag nang ikaw ay nakipaglaban sa Midian? Ito yung salita ng mga Ephraimita sa harapan ni Gideon pagkatapos ng tagumpay niya. At sila'y pinagsalitaan niya ng marahas. Pamilyar. Ngunit may pagkakaiba sa puntong ito dahil ganito ang sinabi sa Kabanata 12 at talatang 1. Ano ang sabi ng mga anak ni Ephraim kay Jephthah? Susunugin namin ang iyong bahay na kasama ka. Pareho ang tanong, bakit mo kami hindi sinama? Ngunit may pagbabago sa kasunod na banta. Tumindi ang banta dati, isang marahas na salita. Ngayon, may pagbabanta na susunugin o papatayin. May itinuturo o sinasabi sa atin patungkol sa pagmamataas. Kapag hindi mo hinarap ang pagmamataas sa iyong puso at pagka-arogante ay mananatili at ang pagka-arogante ay mananatili sa iyong spirito nang hindi hinahamon ito, ito'y magiging mapanira sa iyo at maging sa ibang mga tao. Tumitindi dahil hindi hinarap. Mula sa simpleng pag-akusa
ngayon tumungo sa banta ng pagsusunog o pagpatay. Dahil sa pagmamataas, anong nangyayari? Hindi ito isang simpleng pagkakasala o kasalanan. Sinusunog ang gawain, sinusunog ang mga relasyon na pinaghirapan, na maayos, at sinusunog ang kinabukasan. Yan ang nangyari. Isipin natin ang libu-libong namatay sa angkan ni Ephraim at maging kay Jephthah. Ayon sa Kawikaan 16 at talatang 8, ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauuna sa pagbuwal. Mga salitang dapat nating unawain, pakaisipin, dahil ganito mapanghamon ang mga pagkasalanang ito kung hindi natin bantayan at higit sa lahat, puksain. Dahil ito'y maging mapanira. Si Lanier Burns, isang theologian, sumulat ng isang libro, Pride and Humility at War. Ang sinabi na roon, o ang libro na ito, ang nakakagulat na diwang pagpapakumbaba ay ang pagiging nakasentro sa Diyos. Ang pamumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos kaysa sa sarili. Ang pagpapakumbaba ay isang mahalagang bagay na kailangan natin. At ito'y nangyayari o magagawa sa isang uri ng pamumuhay na nakasentro sa Panginoong Hesus, hindi sa sarili. At walang ibang halimbawa nito, kundi ang halimbawa ng Panginoong Hesus mismo. At ang kasalukuyang pangailangan nito para sa atin, sa ating kapanahunan. At nawa, madilim, mapait, malungkot man ang kwento ni Jephthah, subalit ito'y nagpapaalala sa atin ng ating sitwasyon o ating likas kung hindi tayo magiging maingat. Kaya't kailangan natin, hindi sapat ang uri ng hukom o tagapagligtas na si Jephthah o isang tao. Ang kailangan natin ay biyaya mula sa Panginoong Hesus. Ang tunay na tagapagligtas dahil sa kabila ng ating pagkakasala, sa ating mga kahinaan, wala tayong pag-asa sa ating sarili. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos. At maging sa mga tao nagmamataas na marahil tinitingnan nila ang kanilang sariling kakayanan, sarili nilang accomplishment, o sitwasyon sa buhay, o ang kanilang paniniwala, maging ang iyong iglesyang kinabibilangan. Kung ikay wala sa piling o walang relasyon sa tunay na tagapagligtas ang Panginoong Hesus na siyang ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan ng isang makasalanang katulad mo, ay wala kang pag-asa. Kaya muli ito isang paanyaya. Paanyaya sa mga walang Panginoong Hesus sa kanilang buhay at paanyaya rin maging sa mga anak ng Diyos. Ang kailangan natin para hindi tayo mahulog sa isang trahedyang katulad ng sinapit ni Jephthah. Biyaya ng ating Panginoon. Yan lamang ang ating pag-asa. Kaya nawa, lubos nating kilala ang ating Diyos na mapagbiyaya. Aawitin natin ang ating himno, Siya ay aking kilala. Hindi natin lubos na alam kung paano kumikilos ang Diyos. Mamamangha tayo sa Kanyang pagtugon, sa Kanyang pagkilos sa ating buhay, sa ating iglesia. Ngunit, kung kilala natin Siya, pwede tayong magtiwala at umasa. Dahil ang marunong na Diyos ay Siyang patuloy na gumagabay sa Kanyang mga anak. Awitin po natin, Siya ay aking kilala. Magwakas po tayo sa panalangin. Muli, dakilang Diyos, sa pagtunghay namin sa mga nangyari sa nakalipas sa inyong bayang Israel. Tunay nga na isang
madilim at lugmok na sitwasyon ang sinapit ng bayang ito dahil sa kanilang patuloy na pagtalikod sa iyo. Bagamat nagbigay kayo ng tagapagligtas, ngunit pinaalala niyo sa amin na ito ay hindi sapat dahil hindi kami pwedeng umasa sa kasangkapang pangtao, kundi kami dapat ay umasa lamang sa iyo, Panginoon. Kayo na matapat naming Diyos, na dapat naming kilalanin ng lubos ayon sa inyong salita, hindi ayon sa aming sariling kaisipan, pagkaunawa, pakiwari, kundi ayon sa iyong pagpapahayag sa inyong salita, lalo na sa pagpapahayag niyo sa Panginoong Hesus. Ang tanging pag-asa namin na hindi kami mahulog o bumagsak sa isang trahedya na sinapit ng bayan ng Israel ay manangan sa inyong salita, tumunod sa inyong mga utos. Subalit alam namin, Panginoon, na sa aming mga kahinaan, sa aming katigasan ng aming mga ulo, mga puso, kailangan namin ng inyong biyaya. Kami ay hindi maaring magampanan ng aming mga tungkulin sa aming mga sariling resolusyon lamang. Salamat, O Diyos, dahil sapat ang iyong biyaya ayon sa inyong ipinangako sa Panginoong Hesus. At nawa kami ay tumugon at umasa sa iyong biyaya sa aming patuloy na paglilingkod, pamumuhay sa gitna ng hamon sa araw-araw sa buhay ito. Panginoon, hiling din namin na nawa kung merong isang hindi pa kumikilala sa inyo, wala pa siyang kaugnayan sa inyo bilang inyong Diyos, bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, kausapin niyo po ang kaluluwang iyan. Hangad namin, Panginoon, na sa kanilang pagdalo at pakikinig at maging sa mga paalalang ito, masumpungan nila ang biyaya ng kaligtasan na sa iyo lamang. Tulungan niyo ang inyong iglesia, tulungan niyo ang inyong mga anak na lumakad na may patuloy na lumalalim sa pagkakilala sa inyo at patuloy na tumatalima sa inyong salita. Hiling namin, Panginoon, ang mga biyayang ito sa darating na mga araw sa aming patuloy na paglalakbay bilang inyong mga anak. Ito ang aming panalangin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.